Alright, so last time we talked about lesson 4, the global interstate system. This time we're going to discuss about contemporary global governance. So in here, the contemporary global governance. So first things first, if we're going to define what global governance is, global governance is a product of neo-liberal paradigm shift in international, political, and economic relation. So in our previous discussion, we focused mainly on economic integration. But this time, our focus is towards political integration or political union. Kasi nga, we're talking about governance, which is government, ano? Okay? Political yon. Now, nakalagay dito, it is a movement towards political integration of transnational actors aimed at negotiating responses to problems that affect more than one state or regions. So, himayin ko lang nakalagay dito, movement towards political integration of transnational actors. What does it mean kapag sinabi natin transnational actors? Pwede natin diyang mailagay yung mga multinational corporation, yung international non-governmental organization, and even yung mga religious actors, terrorism, okay, mga criminal actors, Ibig sabihin, sa transnational actors, ang ating binibigang emphasis diyan, yung mga nagpapagalaw internationally or globally. Okay? So, yon. So, halimbawa, in terms of economics, di ba? Di ba? Yung mga multinational corporation. So, in terms of, let's say, ano ba? In terms of religious, siyempre, yung mga religious actors na mga churches, Okay, mga Catholic Church, mga ganon, di ba? Etc. In terms of political, okay? So, yung mga international non-governmental organization, And, yan. So, and even sa ideological maaari, pwede natin ilagay yung criminal actors o rebels, Yan, mga ganon. So ngayon, para bang ang binibigyang diin dito, ma-integrate politically yung mga yon. Sa paanong paraan, So, halimbawa, sa usaping terrorism, di ba yung minabanggit sa transnational actors ay terrorism, mga criminal actors, So, kumbaga, ang point natin dito is that makontrol, okay, yung terorista, na siyempre sumuko, okay, na hindi magpatuloy, But the thing is, may mga times na nakalagay dito, terrorism which go beyond the capacity of a single state to solve. May mga times na hindi naman kaya ng bansa, ng isang bansa na sabihin na nating masawata, yung terorista sa kanilang country. So, ang ginagawa ay based doon sa kanilang kalyado ay humihingi sila ng tulong. Let's say firearms, or extra artillery, something like that. So in that way, nagkakaroon tayo ng institution. Kaya nakalagay dito, it tends to involve institutionalization. These institutions of global governance, the United Nations. So, yun yung parang pangunahin, Actually, it was the leading institution in charge of global governance is what we call the United Nations. Alright? Which consists of 193 member states. So tayo bilang Philippines ay kabilang tayo sa United Nations. Now, aside from that, meron tayong mga International Criminal Court, the World Bank, etc. tend to have limited or demarcated power to enforce compliance. Kumbaga, bawat words himayin natin, So, nakalagay dito, tend to have limited
or demarcated power to enforce compliance. So, ibig sabihin, may fixed or defined na limits pagka sinabi nating demarcated. Meaning to say, sa usaping ICC na lang, example. So, merong times na pwedeng kumalas, or sabihin na nating hindi ka participate doon sa ICC, ikaw bilang bansang ganyan, kung anumang bansa yan, So, in that way, doon pwede pumasok yung idea na nakalagay dito na tend to have limited or demarcated power to enforce compliance. Okay? Mga ganun baga. Or even mga World Bank, isipin mo na sa iba ka na lang uutang, ikaw bilang gobyerno sa Pilipinas or let's say president, So, iba na lang yung uutangan mo, hindi na sa World Bank. Okay, that's the point, na sinasabi nating limited or demarcated powers, to enforce compliance. Now, dito naman tayo sa next. Global governance can be thus understood as the sum of laws, norms, policies, and institutions that define, constitute, and mediate trans-border relations between states, cultural citizens, intergovernmental, and non-governmental organization. So, meron na banggit dito, di ba? May NGO din pala, na nakapaloob doon sa binabanggit nating global governance. Okay? Mga ganun. Di ba? Typically, pagka sa Pilipinas, kapag usaping NGO, ito ay non-governmental organization na voluntary group of individual or organization, usually not affiliated with any government, that is formed to provide service or to advocate a public policy. Let's say mga Philippine Red Cross, Philippine Animal Welfare Society, Welfare Society, mga ganun, di ba? So, yun yung example ng NGO. Alright? So, whereas pagka PGO or Philippine Government Organization or handle ng Pilipinas na gobyerno, ansya ng gobyerno, yung mga CHED, Commission of Higher Education, Department of Education, Department of Foreign Affairs, National Economic Development Authority, mga ganon, etc. So, ngayon, dito sa global governance, yun na nga, merong mga inilalaan na katalaga mga laws, policies, okay, globally based doon sa institution na katulad ng United Nations na applicable sa mga member state noon. Okay? Parang ganun kasi yan, Halimbawa sa usaping mga trading, 'di ba? So, kaalyansa natin. Halimbawa, example lang 'to ha, pero maring hindi makatotohanan. So, halimbawa, may kaalyansa tayo na part din ng United Nations. Example, part ng United Nations ay let's say US, Okay, which is totoo naman. Actually, sila nga yung pangunahin na part nun eh. Okay, and doon nga mismo yung headquarter nun eh, yung United Nations. Ngayon, the thing is, nagkaroon tayo ng bilateral trade agreement okay sa US, tayong Pilipinas, yung ating gobyerno, nakipag-ugnayan doon, during the United Nations meetings. So, in that way, so papasok yon yung ganyang usap na merong mga laws, norms, policy na sinusunod, Okay? Yan. Yun lang naman siya. Then, next, based doon sa iyong kaalyansa. It embraces the totality of institutions, policies, rules, practices, norms, procedures, and initiatives by which states and citizens try to bring more predictability, stability, and order to their responses to transnational challenges such as climate change and environmental degradation. So, actually, yun yung parang mga ilan sa goal ng United Nations, masolusyonan yung mga ganyang climate change, environmental degradation, and even yan, mga terrorism, nuclear proliferation. Pagka sinabi nuclear proliferation, yung the spread of nuclear weapon or weapons
the possible acquisition of nuclear weapons by terrorist organization or other armed groups. Meaning to say, pinipigilan na makapag-produce, maka-spread ng nuclear weapons yung mga terorista. Okay, parang ganun baga, no? Halimbawa, sa Iran na lang, ang dahilan nga kaya kung bakit ginegera ng US yung Iran, parang, dun nga daw, ewan ko, parang namumugad, yung mga terrorism or hindi okay sa mga tao yung pamamahala nung supreme leader si ano nga yan, anyway, baka magkamali ako, pero basta alam niyo na naman yun. Kumbaga, siya ay namatay, or pinatay, okay, during the war. Siya yung unang tinarget, okay? So, yon. Ay ngayon, connected kasi yung mga Iran, mga ganun, di ba? Naririnig natin in the past. Alam ba, kina Bin Laden, kina Saddam Hussein. Kumbaga, one thing in common, di ba? Mga Iran, Iraq, mga ganun. So, parang maisip natin, terorista, mga ganun, ganun. Ay ngayon, kaya nga ginegera yan ng US. So, yun yung isa sa dahilan, kung ano man yung iba pang dahilan. So, parang doon kasi ah, yung mga practices na parang nagmumula doon, yung mga extremist group, terrorism, So, yun. Which go beyond the capacity of a single state to solve. So, sa tunay naman buhay, halimbawa yung US nakikipagyera sa Iran. Pero syempre kasama niya yung Israel, hindi siya madali, Okay, kahit nasabihin na natin 2 versus 1, hindi siya madali, lalo pat matibay yung defense system ng Iran, parang ganun. Ngayon, kung alam nyo lang ito lang, share ko lang ng konti, dagdag kaalaman. So, si Trump, humihingi siya ng tulong, okay, sa kanyang kaalyansa, kaalyado. Pero puro nag-no, okay. So, mamaya, ating bibigyan ng pansin yon sa usaping NATO, North Atlantic Treaty Organization. Okay? Pinahapiyawan ko lang yan. So, dito muna tayo next. So, global governance is viewed as the sum of governance processes operating in the absence of world government. So, ito yung makailang ulit ko nang masabi, So, absence of world government. Pero para bang nagre-reciprocate yung idea ng world government sa global governance, So, kumbaga mag-govern globally. Pero there's no such thing nga as world government. Sabi ko nga, wala namang isa, individual or group of people na nag-handle ng sangkatauhan or ng political or government sa buong mundo. There's no such thing as that. Okay? Sa totoong buhay sa anime nga meron, sabi ko nga So katulad halimbawa ng One Piece, kung yung iba sa inyo syempre nanonood ng One Piece na anime, 'di ba? Ang bida doon si Monkey D. Luffy, sina Zoro, Sanji, mga ganon. Actually, yun yung isa sa favorite ko na anime. Kasi may mga something cryptic or kailangan mo talagang i-analyze yung mga symbols na magiging konektado sa hinaharap. Yun ang kagandahan sa ganong anime. Kaya nagustuhan ko yun eh. Yung One Piece, kaya ang ganda ng ganon. So, kinokonekta yung, alam mo, mga simbolo, na pangyayari doon sa ganong eksena, then, sa hinaharap na mangyayari doon sa palabas ng One Piece. So, anyway, moving on. So, absence of world government. So, doon sa One Piece, doon sa iba na nanonood nun, so, syempre, marirealize nyo na, oo nga, no? So, ang world government doon ay si Imo, yung nag-handle. Parang siya yung pinaka-pinuno ng gobyerno sa buong mundo, Pwede nating masabi technically, doon sa palabas na gano'n, na One Piece, anime, si Imo yon. Tapos, ironically speaking, na siya pala yung pinakakalaban, Okay? So, ayun. Pinakakalaban sa huli, di ba? So, yun yung world government ang sinasabi. Kontrolado ng lahat, Since siya yung pinakamalakas, okay, sa lahat, Okay. So, malalaman pa lang sa huling istorya nun, kung ano mangyayari laban sa grupo ni na Luffy,
Mankinalupi. So, yun yung world government, ha? Isa lang yung nag-handle or group of person na nag-handle ng buong mundo. So, sa atin, global governance yung katawagan. Wala namang ganun. More on institution lang yung sa atin. Ano? Yung malaking institution na katulad nga nito, ano? Alright? Na nagkakaroon ng pag-uusap, mga palisiya, no, na pwedeng i-apply sa mga member state. So, ngayon, meron dito, no, nakalagay na both the international organization and the United Nations being the only universal membership and general purpose international organization are essential to the understanding of contemporary global governance. Merong dalawang uri ng international organization. You can take it down, ano? Okay? So, we have universal membership and limited membership. Under yan ng international organization. From the word itself, international meaning kinapapalooban siya ng iba-ibang mga bansa, no? Yun yung organization na yan. Ngayon, under that, we have universal membership. Una, United Nations. Sabi nga natin, 193 member state yung kinapapalooban yan. Sa United Nations, hindi lamang east, hindi lamang west. Mare, pwede rin north or south na bahagi ng daigdig ay part ng United Nations. Hindi lamang European countries, maging Asian countries. So kaya sa sinabi na universal membership, walang pinipiling reyon. Okay? Kung East ka, kung South ka, kung Asian ka, kung European ka, so lahat kung gustong maging member sa United Nations na country. So, yun. And then, Bretton Woods institutions. So, sa pagkakatanda ko sa Bretton Woods institutions, ay kinapapalooban to ng dalawa. We have the International Monetary Fund and World Bank. Ngayon, applicable din siya sa iba-ibang mga bahagi ng bansa. Pwede nating masabing hundreds of countries or something similar to that. Kung di man hundreds, pero talagang maraming countries ang nag involve sa mga ganyan. Under ng Bretton Woods institution na IMF. Diba, ang IMF yun yung parang tumutulong sa developing countries para makabangon sa kanilang kahirapan, ng bansa nila. Parang ganon. So, IMF yon. Halimbawa, tinutulungan ng IMF yung African or Africa, na countries, yung mga black countries. So, kasi nga, developing countries. At saka yung iba pang mga countries, hindi lang naman siguro para lang sa mga mahirap, or developing countries. So, syempre, we're talking about yung mga palisiya, in terms of monetary or pera, Parang ganun. Kaya nga, International Monetary Fund, So, sa World Bank naman, alam naman natin na tayo bilang Philippines ay umuutang, or umutang na, sa World Bank ng billions of peso or even billions of dollars, So, ang daming umuutang sa World Bank. So, kaya naman umuutang yung ating administrasyon, which is okay lang naman yon. Totoo na wala namang masama sa pag-uutang, Ang masama lang is kung saan napapupunta yung inuutang mo, okay, ng ating administration. Ang tanong dyan is, totally bang napapapunta yan sa paglalayo ng productivity ng ekonomiya ng bansa, magkaroon ng mas maraming trabaho, mas mag-grow yung ekonomiya ng bansa, kaya ka umutang ng billions of pesos or even dollar, ikaw bilang president ng bansa, di ba? That is the question. Alam naman natin, di ba, may mga umaalingaw-ngaw na balita na minsan yung mga pera sa gobyerno, yung mga nauutang galing sa ibang bansa, napapapunta lang sa mga corrupt official. Which is ang pangit tingnan, di ba? Okay? Totoo naman yun eh. Okay, so, anyway, okay na tayo dyan sa Bretton Woods institutions. So, parang may nakalimutan lang ako dito sa part ng Bretton Woods institution na gusto ko pang i-add, Ayun, naalala ko na. So, recently, last few days ago,
So, meron akong nabasa sa social media sa isang page na parang news page siya, no? Okay? And then, ang nakalagay doon, nasa $83 billion daw yung inutang na panibago ng Pilipinas. Siyempre, nakakagulat yon, no? Sobrang namang laki noon, nasa 20 something trillion pesos yon eh, pagka ganon. Pero, siyempre, mag-iisip ako, na totoo ba to or peke? Alam niya kasi ganito ang technique pagka kayo nagbabasa, sa internet, sa social media, or kung saan man. So, kapag ka nakita nyo, una, exaggerated, so, tingnan nyo kung totoo ba or hindi. Alam ba, ganun, 80 something billion dollars. Di ko lang kung totoo nga yun or what, Okay? Masyado namang malaki yun. But the thing is, yan ba ay lumabas sa, sa common or popular news outlet na platform, let's say ABS-CBN, GMA News, So, in that way, mako-confirm ko na, oo nga, totoo nga to, Pero parang wala naman ako nabasa na ganun nga, umutang nga ang Pilipinas ng panibago ng ganun kalaki. I don't know kung totoo nga man yun o hindi. Pero palagay ko maring hindi, Okay? Kasi hindi lumabas sa popular, sa ganun, mainstream media or social media sa mga ABS-CBN, GMA News. So, ganun. So, alam ba, 'di ba, pag may mga nababalita tayo na something kakaiba nga, okay? Pero tignan natin dun sa popular nga na news outlet, okay? Na kung binalita nga siya. Kung hindi, ay maaaring hindi naman. Alam ba, namatay na si ganito, yung artista or what, pero patunay naman buhay pa. 'Di ba? That's my point. Alright, moving on. Okay na tayo dyan. Next, we have World Trade Organization. So, sa World Trade Organization, ito naman yung mga policies, yung mga ina-implement sa ibang bansa in terms of trading. So, yan naman yung na-discuss ko na mare, in the past, yung sa World Trade Organization, internationally yan. So, ngayon naman, dito tayo sa limited membership. Includes European Union and the North Atlantic Treaty Organization. So, syempre, pag the word is left, limitado lang. So, may specific region lang na pwede nating mabigay na example. Na katulad na rin, European Union. Pwedeng applicable lang naman siya sa European countries. Doon lang siya, Kaya nga limited membership eh. Knowing na, tanda niya, yun nga, reminder lang ulit, na 27 lang yung member state or country ng European Union. Noong dati, 28, nabawasan ng tanggal ang United Kingdom. Tandaan niyo ulit yan. Malay niyo, lumabas sa exam. Alright. So now, meron naman nakalagay dito, North Atlantic Treaty Organization. Nga pala, baka hindi ko pa nabanggit sa inyo nung nakaraan, Doon sa ating global interstate system na discussion, doon sa free trade areas, di ba ang pinaka-example doon is NAFTA. Ay ngayon, ang binanggit ko sa NAFTA is North Atlantic Free Trade Areas, or North Atlantic Free Trade Agreement, Yun yung aking binanggit. Pero, it should be North American. Okay, lumabas kasi yun sa exam, kaya ako dinidiinan lang. Okay, yung NAFTA is North American Free Trade Agreement. Okay, yun lang naman, siningit ko lang. So, sige, balik tayo sa NATO. NATO, North Atlantic Treaty Organization. So ito ay defensive alliance of 32 countries from Europe and North America. Its mission is to defend its member countries and their 1 billion citizens. So part ng Europe and North America. So syempre, alam naman natin, na yung Amerika, yung US, member pangunahin din sa NATO. Ngayon, recently nga lang may nabasa ako, a few days ago na naman, si Trump, President Trump ng US, ay para bang humihingi ng tulong, warship escorts, ng tulong sa pakikipagdigma, laban sa Iran.
Pero alam nyo, puro nag-no ang Japan, Korea, or kung ano mga bansa na yan, ano? So, ang daming puro nag-no, no, no sa kanya, ano? Kay Donald Trump. 'Di ba? Iniisip niya na, kaya ko lahat, ano? Pero, dumating yung times na siya ay nangangailangan, pero hindi niya nga pala kaya, ano? Okay. I mean, kaya naman, pero hirap, ano? Yun ang point natin. Hirap kasi matibay din nga yung defense system ng Iran, eh. Hindi ganun kadali yon na mabuwag yon, ano? Yung Iran. So ngayon, puro nag-no. Alam nyo kasi, kaya nag-no yung ibang mga country na kaalyado under ng NATO, ano, ni Trump, ano? Okay? Sapagkat ayaw nilang ma-involve sa gulo yung ibang countries. Ayaw nilang madamay. Alright? Parang ano, away, ano, halimbawa, away kalye. Halimbawa lang to, ano, kumbaga medyo i-connect na natin sa totoong buhay. Halimbawa, may nagsusuntukan, ano, okay, alam nga namang makikipagsuntukan ka doon, ano, then, sasama ka, di naging rumble-rumble na yon, ano, so madadamay ka pa, ano, so parang ganon. So, or kahit sa ibang mga bagay na ibang away, ano, so ayaw mong makisali kasi ayaw mong madamay. The same thing doon sa country na pag sila ay nakisali, alam ba, sumuporta kay Trump, ano, para mas mapadali na buwagin yung sa Iran, ano, na sistema ng gobyerno nila, mga ganon, kung ano man, ano. So, magre-retaliate talaga yung Iran doon, ano. Okay, pagkadating ng panahon, ano, na titirahin nila yung tumulong kay Trump, mga ganon. Kaya gano'n na lang na umiiwas na lang yung ibang bansa para hindi masama sa gulo. Okay, yun ang iniiwasan nila, di ba? So, gano'n. Yun lang naman, kinonekta ko lang. Pero biglang nag-iba ng himig si Trump na sinabi niya uli na, hindi ko na uli kailangan yung ibang country. Parang binawi niya, no? Nung una, nung pinakauna, sabi niya gano'n na hindi niya kailangan. Tapos nung pangalawa, sabi niya na kailangan niya ng help. Tapos nung panghuli, sabi niya, hindi ko na kailangan, ano? Okay? Gano'n. Di ba? So, anyway, moving on. Okay na tayo diyan. Medyo napahaba pala ako dun sa first part, ano? So, dito, i-flash ko lang lahat. The roles and functions of the United Nations. As an intergovernmental organization, the United Nations is tasked to promote international cooperation and to create and maintain international order. So, yun yung UN, ano? Okay? In the world of politics has the role of preventing and managing conflicts. Okay? Ayaw nila na part ng United Nations ay magkaroon ng conflict, ano, ng war, no? In the case of Iran, US, actually, they are both part of United Nations. Pero yung permanent member nga doon, yung US, yung parang nangunguna sa United Nations, kaya kung bakit gano'n na lang, ano, yung nangyayari, no? So, kaya hindi parang pinupuna, no, mga ganun, yung kanyang ginagawa. At saka yung ginagawa naman daw nga niya is para sa ikabubuti, ano, ng sangkatauhan in a way na masawatangan yung mga terorista, mga ganun. Pero, knowing na nagkakaroon ng adverse effect siya in terms of the inflation of oil supply, ano? So, damay-damay yung ibang mga bansa katulad natin. Kahit ako personally bilang nagmamaneho, I mean, mayroong motor, ano? So, syempre, malaking kawalan sa akin na, I mean, malaking ano rin yun, gastos, yung biglang pagtaas, ano? Ng petrolyo, ano, crudo, ano, gasolina, no? So, ganon. Parang halos na doble siya. Kung ikukumpara nung last month, nasa 40, let's say 47 per liter yata, mga ganon, ano. Ngayon, umaabot ng halos 100, ano, or 90 plus. Hindi ko pa lang uli nakikita, no. So, ibig sabihin parang na doble. Meaning kasi, laban lang, ano, yung pag nagpapagasolina ako sa nakakasya ng pang 3 araw or 4, ano, ay 100, ngayon ay 200 pesos na. So, ganun katindi talaga ngayon. Okay? So, malaking ano yun eh. Dagok din sa mga ibang namamasada, di ba? Mga ganung bagay. So, anyway, moving on, regulating armament, championing human rights, and international humanitarian law, liberating the colonized,
providing economic and technical aid in newly liberated countries, organizing elections, empowering women. Meron ding mga ganito, no, empowering women. Alam nyo kasi sa dati, ano, nung panahon una, ang tingin sa mga women, maliliit lang eh. Parang wala lang, ano. Okay, inaalipin lang or as in, parang maliliit ang tingin. Kaya yan ay parang binibigyang diin din dito sa United Nations. Oo, ganun naman. Totoo naman yan. Nung panahon una ha, ang sinasabi ko. And kahit naman sa ibang bansa ngayon eh, parang mga ganun minsan, di ba? Parang minamalit pagka women or mga ganun. So, nagkakaroon ng discrimination, which is mali, ano? Okay? Dapat pantay-pantay. So, educating children, feeding the hungry. Yun na lang, ano, alam ba, yung mga OFW, di ba? Yung mga Pilipina na OFW. So, think about that yung sa mga Middle East. So, parang marami din doon na parang inaabuso or what, ano, pagka mga women. Kalimitan, pansin nyo ga. So, maliit kasi ang tingin eh, ng ibang lahi. Okay, sa mga, alam mo, babae or particularly Pilipino, mga ganun, di ba? Okay, so moving on, feeding the hungry, yun ngayon ang iniiwasan ng United Nations, walang mga ganun dapat. Sheltering the displaced and displaced, housing the refugees, tending the sick and coordinating disaster relief and assistance. Alright, so ngayon, more on goal yung ating nabanggit. So dito naman tayo sa more on purpose. Per main purpose of the UN Charter, a written grant by a country's legislative or sovereign power, by which an institution such as a company, college, or city is created and its rights and privileges defined. So una, ang purpose ng UN Charter United Nations is to maintain worldwide peace and security. So, alam nyo, nakalagay doon sa isang or mismong website ng United Nations, parang main function ng UN talaga is to maintain peace and security for all of its member state. Okay? Peace and security. Tandaan nyo yan. Parang lumabas yan sa exam. Yun yung parang pangunahin o function ng United Nations. The UN does not have its own military, but it has peacekeeping force which are supplied by the member states. Ano? So yun na nga, maintaining worldwide peace and security, developing relation among nation, ano? Ibig sabihin, magkaroon ng connection yung isang bansa sa ibang bansa, ano? Since sila ay parehas na membro noong iisang intergovernmental organization na United Nations. Di ba? Ganun naman talaga sa isang organization. So, kailangan nakikirelate ka, no? Sa ibang katulad mo, di ba? Kamembro mo, parang gano'n. So, fostering cooperation between nations in order to solve conflict, social, cultural, or humanitarian international problems. So, meron ditong nabanggit na fostering cooperation. Kailangan makapag-cooperate, ano, kung paano mare-resolve yung ekonomiya, problema doon, sa social, culture, ano, mga ganyan. Yung humanitarian international problems. So, ayun. And, ganun naman talaga nga, ano, kahit anong organization yan, mapa-international, national, so kailangan nga ng cooperation. Ito lang, i-relate ko lang sa totoong buhay, ano. Halimbawa, ano, may mga organization na kapag inactive ka na, so hindi ka na may tuturing na miyembro. Okay? Parang ganon. Alright? So, halimbawa lang to sa simbahan, ano? So, ibang sekta ng relihiyon, ano? Kapag ka matagal ka nang hindi na-attend sa simbahan, technically speaking, pwede ka masabi na hindi ka na member. Alright? Kasi nga hindi ka na active eh. So, the same thing sa organization. So, it should be na kailangan nakiko-cooperate, ano? Kasi part ka nun eh. Alright? So, kahit kayo, ano, mga student, ano, sa organization na kinabibilangan nyo, di ba? So, para masabing ikaw ay member, so, parang may binabayang member fee, ano, tapos nagpa-participate ka, no, kung ano mga activity doon. So, that's the thing. And, sa isang organization, syempre, ang advantage dyan, nagkakaroon ng damayan, ano, nagdadamayan, ano.
So kapag ka yung isa ay nanghihina or may problema or something, di ba? So nagdadamayan. Sa organization ganun, di ba? So next, number four, providing a forum for bringing countries together to meet the UN's purpose and goals. There were five stages or main gaps main gaps met by UN in the 21st centuries. Um, these are knowledge, norms, policy, institution, and compliance. A critical hole in any of the five stages can cause effort at problem solving to collapse. So, ganon. Sige, next na tayo, no? Bale, ulitin ko lang, ano? Yung UN, ang headquarter niya is sa New York, sa US. Okay? Na-form siya noong 1945. Pagkakatanda ko, nare-recall ko lang, ano? October 1945, pagkatapos ng Second World War. Kumbaga, para maiwasan na yung mga conflict between countries, kaya isa yun sa dahilan kaya kung bakit yung United Nations ay na-form. Kaya nga sabi natin as peace and security. Alright? So dito naman tayo, ano? Medyo madami lang yung information na ating binibitaw, ano? So para sa ating learnings and dun sa ating exam. So, ito sinama ko rin to sa examination natin, ano? So, main organs of the United Nations. So, meron tayong anim. General Assembly, Security Council, ECOSOC, ano? Secretariat, International Court of Justice, Trusteeship Council. So, among this group, ano, only International Court of Justice is located on the Netherlands Hague, ano, something like that, kahanay ng ICC. But it is different, ano, okay, yung ICJ sa ICC. Mamaya, bibigyan natin ng pansin yung i-distinguish natin, ano, the difference between ICC and ICJ. So, dito muna tayo sa GA, sa General Assembly. Simplihan lang natin ang paliwanag. Ano? So, sa General Assembly, ito nakalagay dito, the main deliberative, policy making, and representative organ, where all 193 member states participate. Meaning to say, lahat ng member state, ano, okay, kahit sino pa man yan, merong equal rights, ano, everyone has equal rights na masabi nila or mag-suggest sila when it comes sa mga policy making na nakapaloob sa United Nations, di ba? Or kung ano man na problema ng kanilang bansa, ano, masabi nila, ano, doon sa General Assembly na yan. That's the thing, ano, pagka sinabi nating GA. So ngayon, move na tayo kaagad sa susunod. We have Security Council. So holds primary responsibility for maintaining international peace and security with the power to authorize military action. So think about this, ano? Kung ating babalikan, yung function of United Nations which is to promote peace and security. So dito na nakapaloob sa Security Council na parang sila yung nag-handle na ma-maintain yung kapayapaan, ano, ang seguridad, ano, ng kanilang member state, ano, mga kabilang sa United Nations. Ngayon, um, sabi nga natin, ano, halimbawa, ano, merong gera, so, tapos, sabihin na natin limitado na yung kanilang uh, firearms, artillery, mga nuclear weapons or something. So, sila ay makikipag-ugnayan sa ibang country na kaalyansa nila. Okay? Na mayaman sa military equipment, ano, mga ganun, ano, mga pakikipagdigma. So, Security Council yon. Ngayon, meron daw tinatayang 15 members sa Security Councils. And, ito, tandaan nyo to. And, lima lang doon yung tinatagurian natin or sinasabi nating permanent members ng Security Council. So, itong permanent members na limang ito, paki-take down notes. Ito ay US, Russia,
UK, China, and France. I repeat sa mga nagte-take down notes. US, Russia, UK, China, at saka France. Yun yung permanent members ng United Nations under ng Security Council natin sinasabi, no? Parang ganon. Ngayon, itong five permanent members, meron silang veto powers. Ang veto power, kung ating i-define based sa country, ano, is the constitutional or legal authority of one person or body, typically a head of state such as president, to, to unilaterally reject or stop a decision. Kumbaga, halimbawa sa ating bansa, yung presidente, they are allowed to block a bill passed by Congress. Halimbawa, yung mga congressman, ano, yung basta sa Congress, ano, mga nagpapasa ng mga bill, ano, mga ganon, or basta related sa mga batas. So, itong president, okay, siya yung sabihin na natin na kaya niyang pigilan yun. Okay? Kaya niyang hindi aprubahan yun para hindi talaga dumako sa second reading or kung anumang katawagan dyan, ano? Ibig sabihin, parang nagkaroon ng development, ano? Para talagang maging batas siya, no? Natuluyan. In that way, tinatawag natin yun na veto power. Dahil pinakamataas yung posisyon mo, meron kang karapatan na gawin yun. Okay? Napigilan. Mga ganon. Sa ngayon, yung five permanent members na US, Russia, UK, China, France, may veto power sa United Nations. Ano? Ibig sabihin, they can block resolution and have the authority or authorized use of power. Parang ganon. Pwede silang or mag-intervene, okay, sa suggestion ng ganitong bansa, sa ganyan or what, ano, or kung ano man, di ba? So, yun, kung makikita natin, ano, yun na lang US, di ba? So, usaping United Nation. Kaya, malakas din ang loob nun eh, ng US. Siyempre, given na nga na makapangyarihan naman talaga yung US, pinakamapangyarihan, pwede natin masabi yan, di ba? Pinakamayaman, pwede natin masabi yan na country sa buong mundo, ano? Pero, siyempre, limitado pa rin naman sila, no? Okay? So, kapag ang mga usaping mga war, talagang ubusan yan, ano? Ubusan yan ng armas, ano? I mean, ang daming mga damage, ano? So, okay na tayo, no, sa Security Council. Dito naman tayo sa Economic and Social Council. By the way, ito, ngayon ko lang ito diniscuss ng mga nagdaang kasing semester. Hindi ko ito na-discuss sa contemporary world. Itong organs ng United Nations. Ano? Kaya, ibig sabihin, kung diniscuss ko, isasama ko sa exam, ano, sa midterm natin. So, next, ECOSOC, coordinate economic, social, and environmental challenges as well as policy recommendations. So, more ano na to sustainable development. 'Di ba, ang focus nito, ekonomiya, social, mga ganon. Yung mga UNESCO, World Health, UNICEF, okay, yan yung mga ganong organization yung binabanggit diyan. So, ayun lang, ano, ECOSOC. And then, Secretariat, the administrative branch led by the Secretary General carrying out day-to-day work. So para bang administrative organization nga, no, branch ng United Nations itong secretariat. Kumbaga sa isang kumpanya, sila yung parang administrative aid, ano? Sila yung mga secretary. Sila yung parang clerical yung trabaho, ano? Taga-document, ano? Taga-pagpasa ng mga kung anumang document, ano? Ng trabahador, ano? Mga ganun, etc. So, secretariat. Ngayon, kung i-apply natin sa United Nations, tinatayang nasa 10,000 yung staffs ng secretariat na sinasabi. Parang may pinaka-head dyan, tinatawag natin Secretary General. Ano? And they gather economic and social trends and implement decision made by five other organs. Meaning to say, parang taga-research itong secretariat, ano, ng nangyayari economically, ano, or socially, or what, ano, basta kung anong kalagayan, ano, sa ibang bansa, yun yung ating tinatawag na secretariat. Alright? So, next.
International Court of Justice, the principal judicial organs that settles legal disputes between states. So, gana rin. Sabi nga natin may ICC at ICJ. Ang ICJ, ang focus niyan is yung states, yung countries, na kabilang sa United Nations. Halimbawa, or sige, lagyan muna natin ng ibang definition. ICJ resolve disputes between state, is concerned with state responsibility rather than individual culpability, settles legal disputes between states, and provides advisory opinion on legal question. By the way, itong ICJ is also known as the World Court, kumbaga pang daigdigang korte. Ngayon ganito, kapag ka nagkaroon ng conflict yung member state ng United Nations, let's say for example, Philippines at saka China. So ngayon, sa conflict nila between that, between sa territory, mga ganon. So, pwede maaari may pasok sa ICJ, kapag halimbawa nang gulo na talaga yung China, okay? So, nakapatay na halimbawa ng Pilipino, okay, sa pag-aagawan. Wala pa namang nangyayaring gano'n. Ang alam ko, may naputulan ng daliri, pero yung namatay mismo na dahil ng Chinese, Coast Guard o mga gano'n, na doon sa West Philippine Sea, wala pa naman, So, ngayon, I think pwedeng may pasok yung ICJ sa mga ganyang usap, Kasi nagkakaroon ng conflict between countries, Sila yung parang nagkakaroon ng court system sa mga bansa-bansa, Yan. Ngayon, meron naman tayong tinatawag na ICC. Ito naman ay matunog na, Yung ICC, prosecute individual for crimes. Focus to sa individual. Halimbawa, yung crimes against humanity, genocide, war crimes, mga ganun. So, kumbaga, individual person ay nagawa, nag-commit ng, let's say, malawakang crimes, Let's say, yung kay former President Duterte daw, na extrajudicial killing. Ibig sabihin, papatayin ka agad kahit hindi dumaan sa due process, or nakita lang na mukhang addict daw, mga ganun. Kung ewan ko, hindi ko alam, So, pinatay na kagad. Parang ganang katindi kasi, di ba? So, in that way, pwede siyang pumasok sa idea ng ICC. Pwede siyang litisin internationally, doon. Prosecute individual for crimes kasi marami daw pinapatay, Okay? So, ngayon, the court was established by the Rome Statute, yung ICC. This treaty was negotiated within the UN. It created an independent judicial body distinct from the UN. Magkaiba yung ICC at ICJ. But same sila na nakabase sa Hague, Netherlands. Ngayon, i-connect na lang natin sa situation. Alright? Halimbawa nga, si former President Duterte, So, siya ay na patapon, or nalitis doon sa ICC, and doon siya dinetain. Parang ganun kasi ang idea. So, ngayon, the question is, sabi nga natin, tayo bilang Pilipinas is not a member of ICC anymore. Duterte withdraw the Philippines from the International Court, na tinatawag natin, ICC, um, in 2019. Noong 2019 pa, panahon ni Duterte, nag-withdraw, yung ating Pilipinas connection sa ICC. And so, is not obligated under international law to detain someone who has a warrants against them, against them. So, yun nga, the question is, bakit na-detain? Kung hindi naman parte tayo ng ICC, bakit nakulong, Parang ganun. So, history laang, So, noong 2017, nag-file ng kaso nga yung Magdalo Group sa ICC laban kay Duterte. Then, after 8 years, noong 2025, so, nadulog yung parang pinal na case, laban kay former President Duterte dahil sa mga extrajudicial killing. But, the thing is, since hindi naman nga tayo part, even sa time ngayon ng administration ni Bongbong Marcos, hindi tayo part ng ICC. Ngayon, pwedeng mag-decline or
sabihin na nating mag-reject si Bongbong Marcos doon sa desisyon na ipatapon si Duterte or litisin doon, i-detain. Okay? Kasi nga, hindi na nga tayo part, hindi na obligado. Pero, yan ay base pa rin sa administration natin ngayon. Pero, anong nangyari, inalaw ni Marcos na, sige, patapon ka dyan or what, malitis ka dyan or something. At saka kasi ganito yan, pagka kasi nasa posisyon ka, may immunity ka na tinatawag. Pero specifically, pagka presidente ka, pagka presidente, hindi ka basta-basta or hindi ka nakukulong. Alam mo, may kaso ka na nakapatong. Hindi ka makukulong. Presidente ka, ikaw ang pinakamataas, di ba? Ang tawag doon, immunity. That time na hindi ka na presidente, yan, madali ka na makulong pagka ganon. Or litisin, That's the point. Kaya yon isa rin yun sa dahilan kaya kung bakit napadali na si Duterte ay yun, napapunta doon sa ICC, mga ganon-ganon. Aside from yun nga, given na nga, inallow ng current administration, okay na si Bongbong Marcos. Kaya nga, anong nangyari, sabi ko nga, si BP Sara, nagalit, nagpuyos ng galit kay PBBM, Parang ganon. Pero niyo yan, nung dati nga, nung election time, nung 2022 yata or something, yung tandem nga ng Marcos and Duterte, sobrang solid. Sabi ko nga is, ang sweet nga ni Sara Duterte kay PBBM. Nag-I love you pa siya, no? Naalala ko pa yung mga ganon. Okay, nag-I love you si Sara Duterte kay PBBM. Pero lumipas yung panahon, kabaligtarin na, gustong pugutan daw ng ulo si PBBM, ni Sara Duterte, mga ganun. Ang tindi na, parang baligtad na, iba na yung himig. Parang magjowa, una sobrang warm, tapos tumagal ang panahon, naging cold, naging masama, Pero depende pa rin yan sa samahan. Anyway, moving on, pwede naman hanggang dulo ay maayos eh. Anyway, pero ang point ko, kinumpare ko lang. Yun, ang nangyari is, ano ba? Nawala tuloy ako sa momentum. Dahil kasi ng ganong illustration. Um, yan. Dahil nga nakulong, inalaw, na makulong or ma-detain si Duterte, yung si Rodrigo Duterte. So, isa yun sa dahilan kung bakit nagpuyos ng galit si Sara Duterte. At saka sa iba pang mga bagay, di ba? Okay? Parang ganun. Okay? So, yun lang naman. Yung aking nasasabi dyan, so much for ICJ and ICC na usapin mga ganyan. Diba? Okay na yun. Napahaba ako dun sa part ng ganyan. So, ngayon, next naman tayo. Last na part ng organ ng United Nations. Meron ditong nakalagay na, tawag nito, Trusteeship Council. Saan nakalagay dito? Established to provide international supervision for 11 trust territories now currently inactive. Wala tayong masyadong masasabi sa Trusteeship Council kasi nga inactive na sila or inactive na pala tong council na to, Kung ano man to, So, since inactive na siya, wala tayong ibang masyadong masasabi. Ngayon, based dun sa ibang notes, parang ang katanungan is, what is the main responsibility of the trustee council, Okay? Ito yon nakalagay is, to administer trust territories for a temporary period of time until such territories achieve self-determination. I repeat, para man lang meron tayong ma-define sa trusteeship council to administer trust territories for a temporary period of time until such territories achieve self-determination. So, yun lang yung nakalagay. Hindi naman natin kailangan sigurong explain pa yun, Okay? So, yun. Okay na tayo sa main organs of the United Nations. I think let's proceed to the next and last na to. Ito yung maikli na lang, itong last part. More on, babasahin ko na lang to, So, din may nakalagay, the role of the nation state in globalization, basic elements of state, we have territory, people, sovereign power. So, laging nakapaloob, sa state, itong tatlong ito. Teritoryo, kailangan, para masabing state, meron kang teritoryong nasasakupan. And sa teritoryong nasasakupan yon,
may mga tao, people. And sa people na yon, nag-govern ka, namamahala ka doon. Sovereign power, di ba? So, that's the thing kapag ka sinabi nating state. Kumbaga, connect natin, ano? Para masabing state, may teritoryo, may people, sovereign power. Ngayon, dito, nakalagay sa ibaba, sovereignty of individual nations is not abolished by expanded trade among countries. So, hindi pinawawalang bahala yung soberenya ng isang nation because of globalization. Instead, globalization is a force that changes the way nation states deal with one another, particularly in the area of international commerce. Alright? Kahit nga iba't ibang mga bansa nagpa-participate sa idea ng international commerce or related sa mga pagte-trade, exchanges of goods, nag-export, nag-import, mga ganong bagay. Alright? Now, nation states are challenged by multinational corporations to address the issue of foreign direct investment, to force nation states to ascertain the allowable international influence in their economies. Basahin ko na lang, Hindi ko na kailangan explain. The role of the nation state in a global world is largely a regulatory one as the chief factor in global interdependence. In setting international commerce policies, isolated states are forced to engage to one another, while nation states' domestic role is unchanged. Roles of some states were diminished, while others have exalted roles due to interaction of various economic imbalances. So that's it for our discussion about the contemporary global governance. All right. So you